Nagkalayo ang dalawa. Matapos mong magpakitang gilas, hayaan mong ako naman. Sambit ni Dimos. Kumidlat sa kalangitan at nagsimulang magdilim ang paligid. Namula ang bato sa maskara ni Dimos. Iniunat ni Dimos ang mga braso nito sa kaliwat kanan. Kuminang ng liwanag ang pulang bato sa maskara at naglabas ito ng kulay pulang likido na parang dugo. Tumulo ito pababa sa leeg ni Dimos. Pinunit ni Dimos ang itim na kasuotan at lumitaw ang dibdib nitong namumutla. Tumulo ang dugong likido sa dibdib nito at nagkaroon ng bilog na butas sa gitna ng dibdib. Lumaki ito ng dahan-dahan. Tinanggal ni Dimos ang maskara at nakikita ang nangingitim na sklera ng mga mata nito at namumulang mga iris. Lumuha si Dimos ng dugo habang nakangiti. Ang mortal mong kaluluwa ang siyang kahinaan mo, Nathaniel. At ang kapangyarihan kong ito ang siyang magpapatulog sa'yo. Bagamat malakas ang taglay kong kapangyarihan, hindi naman ito nakakaapekto sa aking limitasyon. Kaya hayaan mong ipakita ko sa'yo, Nathaniel, ang mga sinabi ko. Paliwanag ni Dimos. Isang portal ang bumukas mula sa dibdib ni Dimos at lumaki ito na halos isang buong city block. Animoy napunit ang realidad sa harapan ni Nathaniel. Isang madilim na abis ang laman ng lagusan. Subalit nakakaramdam si Nathaniel ng napakasamang enerhiya mula sa loob. Hindi maaari to. Paano mo nagagawa ang bagay na yan nang walang inuusal na spell sa ganitong level? Takot at pangamba ang nakaguhit sa mukha ni Nathaniel. Sinabi ko na kanina, ang kaluluwa mo ang siyang kahinaan mo. Kaya hindi mo maaabot ang mataas na potensyal ng spell kagaya nito. Ang buong katawan ko ay puno ng omegang enerhiya na galing sa Dark Abyss. At itong kalahating bertud ang siyang rason kung bakit nagkakaroon ako ng pambihirang lakas. Ngayon, masasaksihan ng dalawang mong mata ang pagwasak ko sa lungsod na ito. Lumabas ang matatalim na mga kuko mula sa portal. Kasunod nito ang pagdungaw ng mga extraterrestrials at nababalutan ng nag-aapoy at nagbabagang lava mula sa kalawakan. Napakarami ng mga to. Halos nagmukhang mga langgam at isa-isang bumagsak sa lupa. Maririnig ang mga ungol at sigaw ng mga aliens habang paparami silang kumakalat sa syudad. Dito na nagsimula ang sigawan ng mga tao nang atakihin sila ng mga aliens. Tigilan mo na ang kabaliwang to, Dimos! Huwag mong hamakin ang mga nilikha ng Diyos sa ganyang pamamaraan! Sigaw ni Nathaniel. Hindi ko sila winawasak, Nathaniel. Isa lamang yung paglilinis ng basura. Makinig kayo. Lalabas na si Urium, ang tapat kong tauhan. At ako na ang magiging hari nyo ngayon. Gamit ang isang bakal na singsing na nakasuot sa gitnang daliri ng kaliwang kamay, tinakpan ni Dimos ang sariling mukha bilang pagpugay sa kanyang sarili. Lumabas ang isang napakalaking predator sa likod ng daan-daang mga aliens. May nakakagimbal na musika mula sa predator at ito mismo ay lumitaw na nakasakay sa isang malaking dragong sunog at inaagnas. Maliban sa kakayahan mo, Nathaniel, nagawa kong palabasin ang nilalang na ito sa pamamagitan ng mantras. Hindi ko siya mapipigil, Nathaniel. Hindi na ito kaya ng level mo. Paliwanag pa ni Dimos. Sa wakas, nakatapak na rin ako sa mundo ng mga tao. Kakaiba to sa lahat ng napuntahan ko. Mga mahihinang nilalang. Mga alagad ko, sumalakay na kayo at wasakin ang anumang nakikita ninyong buhay. Utos ni Urium. Kumalat ang mga aliens para atakihin ang mga tao habang mag-isang hinarap ni Nathaniel ang malaking predator. Umalis si Dimos para puntahan ang pakay nito sa syudad.
Isang sikretong templo sa gitna ng syudad na kung saan nakatago ang kalahati ng bertud ng mundong ito o ang tinaguriang Shinjaki Stone ng universe. Nagbakasakali si Deimos na mahanap ito doon. Hinarap naman ni Nathaniel si Urium at ang legions nitong nakapalibot na sa kanya. Mahinang nilalang. Ikaw siguro ang estudyante ni Takeda na gumagamit ng sutra. Wika ni Urium. Ano naman sa'yo ngayon kung ako ngayon? Sagot naman ni Nathaniel. Dahil masusunog ka. Tapusin siya! Utos ni Urium sa mga alagad nito. Sumugod ang daan-daang aliens kay Nathaniel. Umusal ng incantation si Nathaniel at isang serye ng hand signs. Nagsamo nito ng celestial weapon. Mga sandatang ginagamit lamang ng mga celestial beings. Sa isang mortal na bihasa at malakas ang espiritual na enerhiya lamang ang may kakayahang makagamit nito. Gandharva Astra! Isang astra na kayang bigyan ng gumagamit ng superhuman speed at agility. Animoy kidlat na kumilos si Nathaniel at sinabay-sabay ang mga aliens. Hawak ang sandata niya, mabilis niyang hinati ang mga to. Magkakasabay na wasiwas at hiwa ang pinamalas ni Nathaniel. Sabay naglaho ang napakaraming aliens. Sumugod muli si Nathaniel at sa bawat tabas niya ng espada ay hindi na binibilang ang tinatamaan. Nagpazigzag sa ere ang bawat kilos ni Nathaniel na parang connecting dots ng constellations. Ginagamit niya ang singsing ni Solomon para hindi makakilos sa mga lesser aliens at naging biktima ito ng mga atake. Dahil nalinis na ang daan niya, sinugod niya ang mismong predator na si Urium. Wasak ang espada ni Nathaniel nang harangin ito ng kamay ni Urium. Masyadong malakas ang predator para sa sandata ni Azazel. Vium el Medamium! Naghagis ng mga punyal si Nathaniel sa palibot ni Urium at gumawa ng force field pero nabasag lang ito kaagad. Tinanggap ni Nathaniel ang malakas na suntok mula kay Urium at tumilapon ito pababa sa lupa. Sinalo ng isang skyscraper ang katawan niya, subalit nahati ito sa lakas ng impact. Tumagos si Nathaniel at bumagsak pa sa kalsada na kung saan nagkakalat at nagkakagulo na ang mga tao. Mahinang tumayo si Nathaniel. Unit ang kasuotan niya. Pinagmasdan ni Nathaniel ang nangyayaring kaguluhan sa paligid. Kinalungkot niya ito pero dahil nag-iisa lang siya, wala siyang magawa. Tanging ang paglaban niya sa haring predator ang susi para mapigilan ang lahat. Wala na siyang ibang choice kundi gamitin ang isa sa pinakamalakas niyang sutra. Umusal ng taimtim si Nathaniel at isang mahabang dasal ang binanggit niya. Nasundan nito ng mga hand signs at nagsimulang lumiwanag ang mga kamay niya. Pinagdikit niya ang mga kamay at nang ipaghiwalay niya ang mga ito ay may lumitaw na isang magical trident. Trishula! Hinagis ni Nathaniel ang trident. Para itong torpedo na lumusob kay Urium at nabasag nito ang sound barrier ng sunod-sunod na mga shockwaves. Naghanda naman ang predator para pigilan ito. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Sigaw ni Urium nang tumagos sa katawan nito ang sandata bago ito maglaho. Bumagsak sa lupa si Nathaniel matapos ito at nakita niyang nagbitak ang buong katawan ni Urium bago ito maglaho at nabura pabalik sa kalawakan. Kasunod ng pagkawala ni Urium ang paglaho ng aliens legions nito. Habang nawawalan ng lakas si Nathaniel, lumapag naman sa lupa sa harapan niya si Deimos at hawak ang kalahati ng bertud. Inabsorb ito sa katawan ni Deimos bago tinignan ang itsura ni Nathaniel. Sinakal nito si Nathaniel at inangat. Sa tingin mo ba, nagtagumpay ka na dahil sa nagawa mo? Alam ko ang binabalak mo, Nathaniel. Ang bertud, ang susi para matalo mo ko. Hindi mo ba nakikita? Malapit nang dumating ang paghukom. Huhukuman tayo ng huradong si Lucifer at sa kanyang pagbabalik,
matatapos na rin ang lahi ng mga mortal. Wika ni Dimos. Isa kang lapastangan. Ang Diyos na makapangyarihan lamang ang may kakayahang humatol sa lahat. At kasamang hahatulan din ang kinikilala mong Panginoon. Dati kang tagapagtanggol ng kabutihan. Anong nangyari sa'yo, Dimos? Wika naman ni Nathaniel habang hirap itong huminga. Maikli lang ang naging buhay ni Takeda dahil pumanig siya sa liwanag. Hindi katulad ko na 2 siglo nang nabubuhay. Isa ko siyang estudyante. Ako ang nagturo sa kanya ng lahat ng nalalaman niya. Kaya kung anong natutuhan mo sa kanya, ay alam na alam ko to. Nanlaki ang mga mata ni Nathaniel sa narinig niya. Masyado kang nagpaalipin sa liwanag. Hindi mo inisip kung anong sasapitin ng mundo pagdating ng panahon. Ang kadiliman ng susi sa tagumpay na minimithi ng tao. At nais kong maging halimbawa ka nito. Sumama ka na sa akin, Nathaniel. Paghaharian natin ang mundo nang walang taong magdidikta sa atin, kundi tayo lang. Dagdag pa ni Dimos. Pag-aharian natin ang mundo at pumatay ng mga inosenteng tao? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang binabalak mo? Ang Dimos na kinukwento sa akin ni Master noon ay hindi pumapas lang ng tao! Sigaw ni Nathaniel. Nasaan ang Diyos nung kailangan ng aking ina ang tulong niya? Nasaan siya nung nagkakagulo ang bansa dahil sa mga dayuhang mananakop? Kinuha ng Diyos ang nag-iisang mahal ko sa buhay sa pamamagitan ng mga taong alagad niya. Ngayon, tinutulungan ko lang ang sarili kong harapin ang katotohanan at paghilumi ng sugat sa nakaraan. Sagot naman ni Dimos. Sugat sa nakaraan? Yan ba ang paraan mo para gamutin ang sugat ng iyong nakaraan? Ang pumatay ng mga inosenteng tao? Isa kang hangal, Dimos. Sumbat ni Nathaniel. Hindi na akong Dimos na nakilala noon ni Takeda. Nathaniel, patay na si Dimos. At narito ako ngayon para angkinin ang mundong ito. Lumagablab ang kamay ni Dimos at sinunog nito si Nathaniel. Sigaw ni Nathaniel habang nasusunog siya at binitawan siya ni Dimos. Naglaho ito kaagad at iniwan si Nathaniel na mabilis bumulusok patungo sa isang binabahang sidewalk dahil sa bumagsak na water tank. Naapula ang apoy pero nasunog ang ilang parte ng katawan ni Nathaniel. Kita niya ang pinsala na ginawa ni Dimos. Bigo siyang maprotektahan ng bertud. Iisang bagay lang ang nasa isipan niya. Kailangan niya ng alyansa. Ang grupong Scorpion na tutulong sa kanyang pigilan si Dimos at kailangan niya ng kumilos bago pa mahuli ang lahat. Sa nagyayelong kabundukan sa Northern Japan ay may isang outpost ng mga sundalong nagbabantay. Ang outpost na ito ay inilagay sa ibabaw ng isang lihim na templo. Isang templong nasa panahon pa ng mga kaharian ng Japanese Empire at Qing Dynasty. Ang templong ito ay may isang matinding lihim. Lihim na walang nakakadiskubre kung ano, pero pinaniniwalaan ng ilan na dito nakatago ang isang makapangyarihang bagay na mismong pinagmamay-ari ni Buddha. Dahil sa alamat na ito, naglagay ng outpost ang gobyerno alinsunod sa utos ng NWA para bantayan at pag-aralan ito, pero bigo sila. At sa gabing ito ay nagsimula na ang isang lihim na misyon. Bumukas ang isang portal na ikinagulat ng lahat. Lumabas ang lalaki sa paanan ng bundok. Nakaitim na cloak ito at may suot na leather gloves. "Intruder! Clear him!" Sigaw ng leader. Sumabog ang tila shockwave sa palibot ng lalaki at nagsiliparan palayo ang mga sundalo. Bumukas ang pinto ng templo at pumasok ang misteryosong lalaki.
Pangkaraniwang templo lamang ito at may ilang estatwa ng Buddha sa paligid. Nag-hand signals ang lalaki at binagsak ang palad sa sahig. Bumukas ang isang lihim na lagusan. Bumaba sa hagdan nito ang lalaki at nagbukas ng flashlight. Ilang baitang din ang nilakad ng lalaki at nang makarating sa dulo ay may isang maliit na silid at may estatwa ng isang rebulto na hindi si Buddha. Ang rebultong ito ay nakatayo at may kwintas. Ang pendant ng kwintas ay gawa sa jade. Hinablot ng lalaki ang kwintas at binuksan ang pendant. Isang kakaibang bato ang nasa loob nito. Kinuha ito ng lalaki. Mabuti naman, hindi ito napa sa kamay ni Dimos. Wika ng lalaki. The door is open! Search the area and find the intruder! Narinig ng lalaki ang paparating na mga sundalo. Malakidlat sa bilis na umatake ang isang babae. Pinagsusuntok ang mga sundalo sa loob ng templo ng isang taong hindi nila inaasahang lumitaw. Umakyat ang lalaki at naabutang bulagta ang mga sundalo. Nasa harapan niya ang isang babaeng may maskara. Mabuti at dumating ka rin, wika ng lalaki. Pasensya na, nakatuon ang pansin ko sa pagmamasid. Nahanap mo na ba ang kailangan mo? Tanong naman ng babae. Ipinakita ng lalaki ang bato. Ang ganda, wika ng babae. Surrender or death! Sigaw ng isang opisyal na Hapon na nasa labas ng templo. Nakaharap sa kanila ang mga tangke at iba pang mga sandata tulad ng machine guns. Lumabas ang dalawa. Napapalibutan sila ng mga sundalo. Itinaas ng lalaki ang mga kamay niya. Mille clamoribus, mille sanguine, odieme, et benedicat manibus meis, umbra gramina! Lumitaw ang napakaraming patalim sa ere at sabay-sabay na sumugod sa mga sundalo. Maging ang mga sundalo sa loob ng tangke ay walang takas sa pag-atake. Marami ang napinsala subalit hindi sila napatay agad. Anong plano mong gawin pagkatapos nito, Nathaniel? Tanong ng babae. Ang buong quantum universe ay malapit ng magunaw. Kailangan nating magtulungan para may salba ito, Kiara. At kumpiyansa akong tutulungan mo ako sa misyong kong to. Sagot ng lalaki. Mahihirapan kang kalabanin siya, Nathaniel. Pero sige, sasama ako sa'yo. Ako na lang ang magpapaliwanag kay Director sa plano mong gawin. Ayaw mo ba siyang makaharap? Para makilala ka naman niya. Lumapit si Nathaniel at ngumiti. Magtiwala ka lang sa akin, Kiara. Sambit ni Nathaniel. May oras pa ba tayo? Tanong ni Kiara. Sa palagay ko, meron pa. Pero una, kailangan ko munang pigilan si Dimos sa pagwasak niya sa mundong to. Hindi ko hahayaang masira niya ang mundong ginagalawan ko. Wika pa ni Nathaniel. So ano pang hinihintay mo? Tara na! Tugon naman ni Kiara. Hindi, Kiara. Bumalik ka na muna sa agency. I-report mo ang nangyari para alam nila ang nangyari dito. Uuwi muna ako at may hahanapin akong tao. Tumango si Kiara. Pagtalikod ni Nathaniel ay biglang bumukas ang isang portal at nagulat si Kiara sa nakita. Ikaw? Hindi na nakaporma ang babae nang saksakin nito ni Dimos ng kampilan. Bumagsak si Kiara at hinila siya papasok sa portal. Kiara! Sigaw ni Nathaniel. Sinubukan niyang pumasok sa portal pero naglaho na to. Nag-hand signs kaagad si Nathaniel at lumitaw sa harapan niya ang isang portal. Nagliliwanag ito sa kadiliman ng gabi. Pumasok si Nathaniel at nilamon ito kaagad ng lagusan. Darating na ang huling digmaang maghuhulma ng kinabukasan at sa likod nito ay mga lihim na mabubunyag ng makabagong pahina ng tadhana.